tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking trahedya ang yumanig sa sikat na beach resort sa Dominican Republic matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa isang hotel doon. Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad na isang turista ang nasawi habang halos 1,700 iba pa ang kailangang ilikas ng mabilis. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga turistang nagbabakasyon sa tanyag na destinasyon ng Bayahibe sa kasagsagan ng kanilang bakasyon. Kinilala ng DEH Emergency Service ang biktima na si Francesca Valentino, isang 46 na taong gulang na babaeng may ari-ariang Italyano. Siya ay binawian ng buhay sa loob mismo ng Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel kung saan naganap ang mabilis na pagkalat ng apoy. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga awtoridad sa Embahada ng Italia para sa pag-uwi ng kanyang mga labi at para sa suporta sa kanyang pamilya. Bukod sa nasawi, iniulat din ng mga tagapagtugon na may 3 katao ang dinala sa mga pasilidad ng medikal dahil sa mga natamong pinsala at usok. 6 na iba pa ang ginamot sa mismong lugar ng insidente. Kabilang sa mga naapektuhan ng makapal na usok ang ilang mga bisita, empleyado ng hotel, at maging ang mga matatapang na bumbero at emergency responders na unang rumisponde sa sunog upang magligtas ng buhay. Naganap ang sunog sa sikat na Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel, isang malaking resort na madalas dagsain ng mga dayuhang turista. Ang Bayahibe kung saan matatagpuan ang hotel ay kilala sa buong mundo dahil sa magagandang dalampasigan nito. Ang biglaang sakuna ay nag-iwan ng malaking pinsala sa pisikal na istruktura ng hotel at nagdulot ng pansamantalang pagkaantala sa operasyon ng kilalang resort na ito. Sa mga bidyong mabilis na kumalat sa lokal na media at mga social network, makikita ang makapal at maitim na usok na pumapailan lang sa kalangitan sa ibabaw ng magandang Caribbean coastline. Nilamon ng dambuhalang apoy ang bubong ng resort na gawa sa nipa o pawid. Ang kaibahan ng magandang asul na dagat at ng naglalagablab na apoy ay nagpakita ng tindi ng pinsalang idinulot ng sunog sa buong kapaligiran. Ayon sa paunang pagsusuri ng Emergency Operations Center o COE ng bansa, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga materyales ng bubong ng hotel. Gawa ito sa tuyong dahon ng palma na madaling masunog at lalo pang pinalala ng malalakas na hangin mula sa dagat. Ang kombinasyong ito ay naging sanhi upang maging mabilis ang pagtupok ng apoy sa buong pasilidad bago pa man makarating ang mga bumbero sa mismong lugar. Kaagad na nagpatupad ng malawakas na paglikas ang mga tauhan ng hotel at mga lokal na tagapagtuligtas upang matiyak ang kaligtasan ng mga bisita. Umabot sa halos 1,700 turista ang ligtas na nailabas mula sa nasusunog na gusali. Ang mabilis at organisadong pagkilos ng mga kawani sa ilalim ng emergency protocol ay nakatulong ng malaki upang maiwasan ang mas marami pang bilang ng casualties. Ang mga nailikas na turista ay agad na inilipat sa mga kalapit na hotel sa lugar upang doon muna manatili at makatanggap ng kailangang tulong. Tiniyak ng lokal na pamahalaan at ng pamunuan ng hotel na maibibigay ang kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit at medikal na atensyon. Marami sa mga turista ang labis na nagpasalamat sa mabilis na pag-asikaso sa kanila sa gitna ng matinding krisis. Samantala, kinumpirma ng mga otoridad na ang Viva Wyndham Dominicus Palace na bahagi ng parehong chain ng hotel at matatagpuan sa kalapit na lugar ay hindi nakaranas ng anumang pinsala. Nagpatuloy ang normal na operasyon nito habang tumutulong din sa pag-asikaso sa mga lumikas na bisita mula sa kabilang gusali. Ito ay nagsilbing pansamantalang tuluyan at ligtas na silungan para sa mga naapektuhang pamilya doon. Ang Wyndham Hotels and Resorts, na nagpapatakbo ng humigit kumulang 8,400 hotel sa buong mundo sa pamamagitan ng franchise, ay hindi pa agad naglalabas ng opisyal na pahayag hinggil sa insidente. Sinubukan silang kuning ng komento ng iba't ibang media outlets ngunit wala pa silang opisyal na tugon sa kasalukuyan habang nakatutok pa ang kanilang lokal na pamunuan sa pagtulong sa mga biktima. Bagamat ganap ng nakontrol at naapulan ng mga bumbero ang apoy, patuloy pa rito ang masusing investigasyon ng mga awtoridad sa tunay na pinagmulan nito. Sinusuri ng mga eksperto ang mga linya ng kuryente at iba pang posibleng sanhi ng pagsiklab ng apoy sa bubong. Nangako ang pamahalaan ng Dominican Republic na magiging transparent sila sa resulta ng investigasyong ito upang maiwasan ang katulad na sakuna.
Sa kabila ng malungkot na pangyayari, tiniyak ng Emergency Operations Center na ang mga aktibidad ng turismo sa Bayahibe at sa mga nakapaligid na lugar ay nananatiling ligtas at normal. Walang ibang pasilidad ang naapektuhan at patuloy ang pagtanggap ng mga bisita sa rehiyon. Nais ng pamahalaan na panatilihin ang kumpiyansa ng mga internasyonal na biyahero sa seguridad at kaligtasan sa buong bansa sa lahat ng oras. Ang bayan ng Bayahibe ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon sa Dominican Republic na kilala sa kanyang malinaw na tubig at pinong puting buhangin. Libu-libong turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpupunta rito taon-taon para sa mga aktibidad tulad ng diving at snorkeling. Ang sunog na ito ay isang malaking hamon sa lokal na komunidad na lubos na umaasa sa industriya ng turismo para sa kanilang kabuhayan. Ang Dominican Republic ang itinuturing na nangungunang destinasyon ng mga turista sa buong rehiyon ng Caribbean. Dahil sa kanyang tropical na klima at magagandang tanawin, ito ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. Ang kaligtasan ng mga turista ay palaging pangunahing prioridad ng kanilang pamahalaan, kaya naman labis nilang pinagtutuunan ng pansin ang nangyaring sunog sa Windham upang maprotektahan ang imahe. Ayon sa pinakahuling datos, nakapagtala ang bansa ng humigit kumulang 5,600,000 bisita sa unang 5 buwan pa lamang ng taong ito. Ang mabilis na paglago ng turismo ay nagpapakita ng kanilang epektibong promosyon sa buong mundo. Gayunpaman, ang mga ganitong uri ng aksidente ay nagpapaalala sa kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon sa kaligtasan sa lahat ng mga resort. Ang insidenteng ito ay nagbukas muli ng diskusyon ukol sa mga pamantayan ng kaligtasan sa sunog para sa mga resort na gumagamit ng mga tradisyonal na materyales. Bagamat ang mga bubong na gawa sa nipa o dahon ng palma ay nagbibigay ng magandang tropikal na anyo, ang mga ito ay lubhang madaling kapitan ng apoy. Maraming eksperto ang nananawagan ngayon para sa mas modernong paraan ng fireproofing sa mga ganitong gusali. Ayon sa ilang fire safety specialist, mahalagang magkaroon ng mga automatikong sprinkler system at mga sensitibong smoke detector maging sa mga panlabas na bahagi ng resort. Ang mabilis na pagkalat ng apoy sa Viva Windham ay nagpapakita na ang tradisyonal na disenyo ay nangangailangan ng karagdagang proteksyon. Ito ay upang maiwasan ang mabilis na pagtupok ng apoy bago pa man makakilos ang mga tao sa loob nito. Sa ngayon, ang pamilya ng nasawing biktimang si Francesca Valentino ay nakakatanggap na ng tulong mula sa konsulado ng Italia. Nakikipagtulungan din ang lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Samantala, ang mga nakaligtas na turista ay patuloy na binibigyan ng psychological support upang matulungan silang makarecover mula sa matinding trauma ng naganap na sunog doon. Sa kabuuan, mabilis na naibalik ang kaayusan sa Bayahibe dahil sa maagap na pagtugon ng mga lokal na otoridad at ng pamunuan ng hotel. Bagamat may isang buhay na nawala, ang matagumpay na paglikas sa mahigit 1,000 turista ay nagpapatunay ng kahandaan ng kanilang emergency systems. Inaasahan na mas hihigpitan pa ng Dominican Republic ang mga inspeksyon sa lahat ng mga katulad na hotel sa buong bansa. Ito ay isang paalala sa lahat ng mga manlalakbay na palaging alamin ang mga fire exit at safety protocols ng kanilang mga tinutuluyang hotel saan man sila magpunta. Manatiling nakatutok sa aming programa para sa mga susunod pang balita at karagdagang impormasyon tungkol sa insidenteng ito. Ako ang inyong tagapagbalita, nag-uulat para sa Pandaigdigang Balita. Mag-ingat po tayong lahat at magandang araw sa inyong lahat.